umaga ng Setyembre 27, taong 1973, sa tulong ng di umano'y nagpakilalang witness na si Demetrio Ravelo, nagtagpuan ng mga otoridad ang bangkay ng isang babae na chop-chop sa Barangay Polong, Santa Cruz, Santa Rosa, Laguna. Ayon sa mga impormasyon na nabigay ni Ravelo, nakilalang biktima na si Elsie o Elsa Castillo na ang sinasabi na karelasyon ng negosyante na si Stephen Mark Weisenhunt at siyang amo ni Ravelo. Selos. Yan ang pinapakitang motibo sa naganap na krimen sa nakitang bangkay ni Elsa Castillo. At ang tinuturong salarin sa naturang krimen ay ang ka-live-in partner nito na si Stephen Mark Weisenhunt. Ano ang totoong nangyari sa likod ng karumal-dumal na krimen? Ating tuklasin at himay-himayin ang bawat pangyayari na nag-udyok sa isang karumal-dumal na krimen. Base sa salaysay ng driver ni Weisenhunt na si Ravelo, nakita pa daw niyang buhay ang biktima na si Elsa Castillo nang sunduin niya di umano ito sa kanyang tahanan sa Bloomington, Manila noong September 23, taong 1993. Pagkatapos ito ay dali-daling dumaretso ang dalawa sa Platinum Condominium sa Green Hills kung saan nakatira ang among si Weisenhunt. Pagdating sa lobby ng condominium, doon ay inutusan ni Elsa si Ravelo na ihatid ang mga gamit sa opisina ni Weisenhunt kay Ami Serrano. Ipinadala niya ang paper bag sa Apex Motor Corporation na pagbabayari ng pamilya ni Weisenhunt. Ayon pa rin sa salaysay ni Ravelo, pagkatapos gawin ang inutos ni Elsa ay bumalik din ito agad sa kondominium ng kanyang amo. Pagdating ay kinuusap daw siya ni Weisenhunt na huwag munang umalis dahil hahatid pa nito si Elsa ng alas 10 ng gabi. Ngunit pagsapit ng alas 10 ay hindi na siya muling binalikan ng amo kung ihahatid pa ito si Elsa. Umaga ng September 25, taong 1993, bumalik daw siya ulit sa kondo ni Weisenhunt upang magpaalam na ayusin nito ang kanyang sweldo sa Apex. Habang nasa Apex Corporation, may isang tawag mula sa personal manager na si Ami Serrano ang kanyang natanggap. Pagkatapos siyang asikasuhin ng kanyang sahod, dumiretso si Ravelo sa opisina ni Ami kung saan inabot ito sa kanya ang mga plastic bag na ipinapadala ng amo nilang si Weisenhunt. Alas 9 ng umaga noong araw ding iyon, dumiretso si Ravelo mula sa tahanan ni Weisenhunt dala ang mga plastic bag at inabot agad ito sa kanyang amo at inutusang ihatid niya ang kasambahay na si Lucy sa Cubao. Alas 10 ng umaga, pagkatapos ihatid ang kasambahay at kumuha ng kanyang mga gamit, ay nakabalik muli sa Platinum Condominium si Ravelo at itinanong kung may gasolina pa ang gamit niyang sasakyan. Tanghali na nung makabalik si Ravelo sa kanyang amo. Pagkatapos ay umakyat ito at kinausap muli siya ni Weisenhunt. Kwento pa ni Ravelo, magkahalong gulat at takot ang naramdaman nito nung malaman ang ginawa ng kanyang amo kay Elsa. Ayon pa kay Ravelo, nagpasama ang amo niya na bumiling maletang may gulong sa may Green Hills. Pagbalik sa condominium ay pinapasok siya ni Weisenhunt sa kwarto. Laking gulat niya nang makita ang chop-chop na katawan ng biktimang si Elsa. Pinagtulungan nilang dalawa na isa-isang isilid sa plastic bag ang hiwa-hiwalay na parte ng katawan ni Elsa. Hindi na nakapalag si Ravelo sa takot nito sa kanyang amo na si Weisenhunt na baka pati siya ay patayin nito. Sa kwento ni Ravelo, siya pa mismo ang naglagay at nagsilid ng mga parte at pugot na ulo ng katawan ni Elsa sa may plastic bag. Pagtapos maipasok ang lahat ng parte ng katawan ni Elsa sa plastic, ay nilagay nila ito sa loob ng biniling maleta. Ibinaba nila ang maleta at inilagay ito sa compartment ng Mitsubishi Galant na may plakang PPN 700 na pagmamay-ari ni Weisenhunt. Ayon pa kay Ravelo,
Alas 2 ng hapon ng September 25 taong 1993, nagpaikot-ikot sila ng amo sa Cavite at Tagaytay para humanap ng magandang lugar na pagtatapunan ng hiwa-hiwalay na bangkay ni Elsa. Alas 6 ng gabi na mapagdesisyonan nila ng among si Wisen Hunt na itapon sa may tabing kalsada ng Barangay Polong Santa Rosa, Laguna ang bangkay ni Elsa. Pagtapos ibaba ang plastic bag na naglalaman ng bangkay ni Elsa, tumulak na ang dalawa sa bahay bakasyonan ng pamilya ni Wisen Hunt sa Bataan. Habang nasa biyahe, muli daw pinahinto ni Wisen Hunt sa magkabilang dalawang ilog ang kotse at dito itinapon ang iba pang gamit ng biktima. Pinunit din daw ni Wisen Hunt ang lahat ng papel ni Elsa sa loob ng kotse. Alas 11 ng umaga, September 26 taong 1993, pagkagising ng among si Wisen Hunt ay inutusan ng driver na si Rabelo na linisin ang compartment ng sasakyan na kanilang ginamit sa pagtapon ng bangkay ni Elsa. Tumulak na pabalik ng Manila ang dalawa. Sa biyahe nakitang muli ni Rabelo ang pinunit ni Wisen Hunt ang mga dokumento at gamit ng pagmamay-ari ni Elsa at itinapon palabas ng kotse. Pagdating sa Manila, ng bandang alas 2 ng hapon, nagpaalam si Rabelo na uuwi muna ito sa tahanan nila sa Fairview. Pinayagan ito ng amo at inabutan pa ng 50 pesos na pamasahe pauwi. Hindi nakatulog at naging balisa si Rabelo dahilan kung bakit nakwento niya ang kanyang nalalaman sa kanyang asawa at mga kamag-anak. Dito na siya nagdesisyon kasama ang kanyang pamilya na magsumbong at ipaalam na ito sa otoridad kung ano ang kinahuntungan ni Elsa. Bunso sa tatlong magkakapatid si Elsa at ang tanging pangarap lamang nito ay magkaroon ng buo at masayang pamilya. Ngunit hindi daw lahat ng nag-aasawa ay nagiging masaya dahil si Fred na siyang nakatuluyan ni Elsa ay nagkaroon ng ibang prioridad. Habang pansamantalang magkahiwalay ang dalawa, nagtrabaho si Elsa sa Apex Motor Corporation. At dito na niya nakilala si Stephen Wisen Hunt, na kalaunay kanyang naging karelasyon. Very protective daw itong si Stephen kay Elsa, kaya naman inihahatid sundo pa ito ng driver ni Wisen Hunt na si Ravelo. Naging usap-usapan daw sa kumpanya ang relasyon ng dalawa, kaya't minabuti daw ni Elsa na mag-resign sa kanyang trabaho. Ayon sa mga otoridad, maliban daw sa malakas sa mga ebidensya at testimonya ng witness na si Rabelo, mailan pang mga ebidensya ang nakalap ng mga otoridad na lalong nagdiin sa suspect na si Wisen Hunt. Nakitaan ito ng mga ebidensyang bloodstain, pubic and women hairs sa banyo at bloodstain sa sapatos, at ilang pang mga nakalap na ebidensya sa suspect. Sinampahan ng kasong murder si Wisen Hunt noong November 19 taong 1993 sa Regional Trial Court ng Pasig Branch 152. Ayon naman sa countered affidavit ng suspect na si Stephen Mark Wisen Hunt, pinabulahan niya ang salaysay ng dating driver na si Rabelo. Hindi daw niya inutusan si Rabelo na sunduin ang biktima na si Elsa noong September 23 taong 1993 dahil masama daw ang pakiramdam nito. Wala din daw siyang dahilan upang patayin ang biktima na si Elsa Castillo dahil mahal na mahal daw niya ito. Idinitalya din ng suspect sa kanyang counter affidavit na di umano'y 2 sulat ang nagbabanta sa kanyang buhay habang karelasyon si Elsa. Ang mga sulat ay galing sa tunay na asawa ni Elsa. Crime of passion ang tinitingnang anggulo ng pagpatay. Kwento pa ng pinsan ni Elsa na si Mercedes, ninais daw noon ni Elsa na iwan si Stephen at makipag-ayos sa dating asawa.
Ayon sa inilabas ng medical legal, nagtamo ng saksak sa katawan ang biktima na naging sanhi ng kanyang pagkamatay. Bago pa tuluyang paghiwa-hiwalayin ng suspect ang katawan nito. Sa pagdiskubre ng chop-chop na katawan ni Elsa Castillo, mabilis na gumulo ang mga investigasyon ng mga otoridad. September 28 taong 1993, nasa korte ng mga otoridad ang pangunahing suspect sa krimen na si Stephen Whisenhunt. January 19 taong 1996, 3 taon matapos mangyari ang malagim na krimen na sinapit ni Elsa Castillo. Kinatigan ng korte ang naging salaysay ng witness na si Ravelo at ang mga ebidensyang na nakalap ng mga otoridad, kaya si Whisenhunt ay nakonvict at nakulong. Ngunit dahil sa maimpluwensyang pangalan ni Whisenhunt, sila ay umapila sa korte patungkol sa kaso nito. Ngunit dahil sa bigat ng mga ebidensya ng prosecution laban sa pangunahing suspect na si Whisenhunt, 5 taon matapos maibaba ang unang desisyon ng Pasig RTC noong November 14 taong 2001, sinang-ayunan din ng korte ang hatol na reklusyon perpetual para sa suspect na si Stephen Mark Whisenhunt. Ang naging desisyon ng Regional Trial Court of Pasig City, Branch 152, in criminal case number 102687 na nagsasabi na ang akusado ay guilty beyond reasonable doubt of murder at may sintensya na penalty of reclusion perpetua kasama ng mga hatol Na ang akusado ay kailangan magbigay at magbayad ng mga danyos na may halagang 50,000 pesos, civil indemnity in the amount of 50,000 pesos, moral damages in the amount of 1 million pesos, exemplary damages in the amount of 1 million pesos, and attorney's fees in the amount of 150,000 cost against the accused appellant.